camping to. Ang saya. First moto camping. Aray. Yan. Ang sakit niyan, te. Ayan po, may nagpahiram po sa atin ng... Gusto ko na dito. Tumira. Nagaganap ang short-lived lava fountaining sa Bulkang Mayon. Para surprise. Para makapag joke. A beautiful disaster. Wow! Para siyang sa postcard. Medyo tapakan yung pride ko kasi. Na-charge to experience. Ito po yung kasalukuyang struggle na pinagdadaanan. Sobrang lakas ng hangin dito. So, kailangan... Uy, ang ganda ng setup niyan. Sobrang lakas ng hangin, kaya kailangan i-secure yung tent. Kailangan nakapeg yung bawat gilid niya. Hindi pwedeng iwan na nakatayo lang siya dyan. Kailangan nakasuksok sa lupa. Kaya lang, ang hirap dito kasi ang tigas nitong lupa. Kaya hirap na hirap ipeg, itusok. Sobrang tigas. Kailangan ng martilyo. Ayan, tignan niyo siya. Kung gaano kahirap yan. Panoorin natin. Aray. Sakit. Ayan. Ang sakit niyan, te. Kaya tinay ko rin ay. Yung nagsuksok dito. Grabe ang tigas. Parang ganito lang yung nasuksok ko kanino. Ganyan lang. Tapos parang bato na. Hindi ko kayang gawin yan. Narinig ba yan? May martilyo sila. Baka naman, boss. Uy, ano nangyari? Nagkanda bali-bali na lang. Hindi pa rin natutusok. Ang lala. Pero buti nga yung dalawa.
What if balikan na lang yan mamaya? Ipapasok naman yung lahat ng mabibigat na gamit eh. Nasa bawat sulok ng tent. Yan naman. Ayaw niyang sukuan, te. Ayaw niyang sukuan. Sobrang lamig daw kagabi. Tapos sobrang mainit sa umaga. Ganun lang yun. Okay na muna yan. Brother, kailangan nyo martilyo. Meron po kaya? Oo. Matigas ang lupa dyan. Kaya nga po eh. Thank you po. Thank you po. Di ba sagad na namin eh. Sobrang tigas. Pakuin. Sige, sige. Thank you Balik po. namin. Ayan po, may nagpahiram po sa atin ng martilyo. Ayan sila, yung may magandang setup. O, diba? Martilyo nga ang kailangan, no? Lesson learned. Kailangan natin. Charge to? Hindi to marunong magdugtong. Charge to experience. Para sa mga kapwa campers natin dyan, sa mga pupunta dito sa Kitinan Ranch, must have pala ang martilyo. Kasi kailangan nyo talagang i-secure ang tent. Kailangan nakalubog yan sa lupa, bawat gilid niyan. Kung hindi, lilipa rin tayo dyan ng malakas na hangin. Ano ganyan? Kailangan ng martilyo. Ayun. May nangyayari na. Dumali-dali ang buhay. Kinuha kasi akong ganito, akala ko sa atin. Pero mukhang galing sa kabilang. Nung nag-stay tayo sa Laro ka. Palaguas. May bato talaga dito. Ayan. Isa na lang. Kaya niya makabit. Siguro yan. Sana. Shoutout po kay Kuya. Katabi. Pinaram na tayo ng martilyo. Yes, true. Hulog siya ni Lord. Hulog siya ng langit. Isasalin natin ng tubig na binili sa 7-Eleven. 10 liters. Isasalin dito. Wag pa ganun. Kailangan nakatalikod. Oo. Ay, shit. Basta straight mo, nakatagilid din. Ganyan? Ano ba? Sabi mo ganito. Wala rin pala tayong baso. Kaya, kaya. Ilang liters yung kaya nila? 10. So, sakto yan? Parang di pa nga mapupuno eh. Wait lang. Tatakpan yan. Nakaslant kasi. There you go. Tapos may gripo yan. Oh. Paano yung gripo? Tanggalin mo yung takip. Paano tayo tatapang? Hindi naman kali pa rin yan. Hindi yan. Uy. Dumating kami dito sa Kitinan Ranch around 7:45 p.m. Ayan, nag-set up siya ng cooking show niya. Cooking show, magpapainit ng tubig. Ang oras ng overnight dito is 6 p.m. to 7 a.m. Tapos day tour, 7 a.m. to 6 p.m. Tapos dumating nga kami bago mag 8 p.m. Nakapasok pa naman kami. Pwede pa naman mag-overnight. Dumating ng ganong oras. Pero, nagkasala sila ng gate ng 10 p.m. Kung lalabas kayo, katulad namin, kailangan namin lumabas. Para mag-dinner sana sa labas or para bumili ng dinner hanggang 10 p.m. lang. Kasi close na ang gate by 10 p.m. Parking fee dito, pag overnight, 50 pesos. Pero pag day tour, 10 pesos lang. Tapos yung entrance fee for adult, for overnight, 120 pesos. Pag day tour, 50 pesos na lang ba?
Ang pinakamahal is yung tent pitching. May dala kaming sariling tent eh. Pwede mag-rent sa kanila pero yun, syempre mas maganda na may dala. Tent pitching ang pinakamahal sa binayaran kasi 200 pesos ang tent pitching. Since ang overnight is hanggang 7 a.m. lang, kailangan natin mag-extend ng day tour eh. So another 200 pesos yun for tent pitching. Sobrang lakas ng hangin dito. As in, ang lamig. Mali nga tong suot ko eh, na sleeveless. Ang lamig. Kaya na nga tayo lakas ng habang hangin. hinihintay. Buti may nagpahiram. Oh, buti pinahiram tayo ng ating kapitbahay na nakastay na dito for 2 nights at ang ganda ng setup nila. Tapos narinig pala nila tayo. gets na gets ko kung bakit 2 nights ang sila dito. Tapos parang mag-extend pa sila. Gusto ko na dito. Tumira. Ito sila talagang reaction. Gutom na ako. Naiyan ako. Tutingin sila. Narinig ata nila tayo. Moto camping to. Ang saya. First moto camping. Kaso ang problema natin, walang puno. Oo, ang problema dito, pagdating kinabukasan, yung pagtirik na yung araw, yun ang problema. Ang gusto kong kainin, K-style, Korean bun daw to. Garlic cream cheese bun. May garlic. Ang sarap. I like it. Ngayon pa lang, pagkating pa lang agad natin, nung nakikita ko na si Mayon, kahit bumubulusok siya, kahit nagbubuga siya ng lava sa taas, kahit yan yung sumalubong sa amin, napasabi niya talaga ako, sa utak ko pa lang ngayon ko pa lang sinabi sa kanya, napasabi na talaga akong gusto kong bumalik dito. Gusto nga magstay ng ilang nights. Gusto kong magstay dito. Ang ganda ni Mayon. Sobra. First time ko siyang nakita, at night pa ha. I mean naman, ang ganito kalapit. First time ko siyang nakita. Even though, di ko lang province namin ng mama at papa ko, both sides, as in lahat ng buong angkan nila, Bicol. Pero, ngayon ko lang nakita si Mayon. Grabe, kahit gabi, ang ganda. Noong 2023, nakita ko yung mga post sa TikTok dito, wala dati ditong tubig. Kaya hindi daw nakakasiyar, hindi daw nakaligo. Pero ngayon, meron na daw tubig, pati banyo. Mas maganda na siya actually. Pwede daw mag-shower. And may toilet. Complete. Basta first time ko lang talaga nakita si Mayon ng ganito. Ganito kalapit. Ang ganda sobra. In my 29 years of existence, kahit Bicolana ako. Bicolana? Oo, kasi dito ako pinanganak eh. Ang sasarap ng sandwiches sa 7-Eleven, sa totoo lang. Ito na yung pinakamasarap na sandwich sa 7-Eleven. Yung cream cheese bun. Ang sarap. Pero ngayon lang ako nakaspat eh. Sa 7-Eleven dito, sa Albay. Gusto kong bumalik dito. Nandito pa lang. First night pa lang. Hindi pa nga tapos yung tour eh. Gusto na agad bumalik. Gusto kong bumalik dito, balik tayo. Eh di ba yun naman taga-usapatin? Tapos yun naman taga-usapatin, car naman next. Car camping. Balik tayo dito, tapos car na, di ba? Tapos maganda rin family, no? Ngayon, kapag ng ganyan na. Hindi family ko. Natin. Yung baby natin. Napabang meron talaga. Hello, nag-emergency alert yung ano. Ngayon? Ngayon nga lang? Nagaganap ang short-lived lava fountaining sa Bulkang Mayon na nagsimula kaninang 9:29. Sumunod sa abiso ng otoridad. Autoridad. Pangalawa na yan, no? Live pala siya. Pangalawa na yan. Ha? Ba't nga naman kung live yan? Eh, ano yan? Recording lang? Hindi, yung emergency. Dodo! Natatawa ako sa'yo. Live pala yan. Kasi 10 p.m. daw nagkaroon ng lava fountain tapos nag-send agad sa lahat. Ay, ibig mo sabihin, live na Siyempre, live na nakabantay talaga dyan ng Pivox. Ayan, nakahanap ako ng long sleeve. Change outfit. Si bakla. Tap. Lahat. Wala. Ayun nga, bumababa siya. First moto camp natin to na hindi tayo na problema sa buhangin pagpapasok ng tent. Kasi nasa campsite tayo, hindi sa beach. Kung nga, no? Hindi pa tayo nakapagganto pa? Hindi buhangin yung, natin, lapag. Hindi pa. Maganda ka rin ganito, no? Lupa lang talaga, no?
na makita si Mayon. Si Magayon. Bulkang Magayon. Ready ka na siyang makita? Na may ulap sana. Yan ang na-expect mo? Good morning. Good morning. Good morning, Dada. So, sinarahan namin yan lahat kagabi para surprise. Para makapag... joke. Para surprise, pagkagising, hindi pa nakikita si Mayon. Di ba? Ganyan, sinarado lahat yan ng window. Tapos, itong dito sa main door. Main door! Okay. Dalawa tayo at dalawa na kita nito. So, ba yan iaangat? Parang ribbon cutting lang. Go! Teka, hindi ko maangat. Ang hirap iangat sa akin. Tiyan nga. Ito. One. There you go. Wait lang. Oo, di ba? There you go. Wow! Wow! May usap ko yun. Picture natin. Ang ganda. Hawak ko ang beat. Huli kang Mayon. Selfie tayo. Pero grabe, ang ganda oh. Ang ganda. Ganda, Dada. Para siyang sa postcard. Tignan mo nasa harap mo. Parang drawing, no? Parang yung sa piling tubo rin. Yung sa postcard, oo, ganun nga yung mga itsura nila, no? Siguro ganun talaga pag ganyan kalaki. Para siyang postcard, as in, pag nandito sa personal. Siguro yun yung sinasabi nila na hindi nabibigyan ng justice ng camera yun. Gets ko na yun, parang ganun sinasabi nila. Kita yung sunrise, yung motor ko. Tapos Saan mo ito? Sinikata na kami ng araw dito, guys. Guys? morning guys. Good morning! Bulkang Magayon! Ang ganda. Sobrang ganda. A beautiful disaster. Mali. Sa Mount Pinatubo yan. Pero swak naman siya sa kagabi. A beautiful disaster siya kasi nagbubuga siya ng lava kagabi. Ganda. Parang sa postcard. Parang kami nasa postcard yung nasa likod namin. Diyan kami nag-set up. Nasa taas. Konti lang yung tao. Kasi weekdays din ngayon. Pero long weekend pala. Long weekend lang May 1. Ay. To May 3. Ewan baka malagdagan yung tao dito. Okay na rin na halos 9 tayo dumating sa atin yung unang pesto. I mean yung mga magagandang pesto. Dito sa mataas na level daw. Oo. Kasi yung mga sumunod, pababa. Alam mo, doon, tingnan mo, ang harap na nila, ang mga puno na. Siguro ito, medyo okay pa pag dito sa level na to. Pero ang pinakamagandang spot dito, ito, yung kaya nasa dito. Kaya lang, kahit anong gawin natin, kahit dumating tayo kahapon, nandito na sila. Oo. Nung mga isang araw pa sila dito, kahit 2 nights na daw sila. Third day na sila ngayon. Sige muna yan. Hawakan mo muna to. Kasi magkanari ako ng buhok. Ito, maganda.
may isa pa tayong peg dito na lang. Galing mo ba? Kaya naman po. Ano? Pagod na ako. Malakas na yung hangin. Nagka-camp out na sila. Kapit-bahay na may magandang setup. Nagka-camp out na nga sila, Dada. Wala tayong mahiram. Hindi ko naman na talaga May lang kailangan. Para ma-complete daw yung look Nichols fantasy niya. Gusto niyang ang gamitin ay sarili niyang pinaghirapan, which is bato. Naghanap siya ng bato. Nahanap yung bato. Asan yung bato? Hindi siya kontento na martilyo yung gamit niya kagabi, yung pinahiram ng kapitbahay. Medyo tapakan yung pride ko kasi. Kailangan niya akong patunayan na pagiging look Nichols fanatic niya. Ang gusto niyang gamitin yung bato. Mag-work naman. Galing-galing niya, no? I'm so proud of you, Hobbs. Tigas taga ang bato dito. Yung na-setup kasi ng canopy niya kanina, mas malaki yung space sa likod kaysa dito sa harap. Kaya, ginawa namin, binunot namin ulit lahat, tapos in-adjust namin yung space, minove namin yung ground sheet, pati yung tent. Kaya, back to zero siya na pag-peg. Ang lakas na nga ulit ng hangin. Kanina walang gantong hangin eh. Grabe, 5:30, 6:30 tayo nag-start mag-setup netong canopy. Anong oras na ngayon? 8:23. 2 hours! Ang angas mo lang panoorin sa videos. Ang ganda ng time-lapse ng pag-setup mo ng canopy. Pero 2 hours ginawa yun. Wala kasi yung mga pegs natin. Kung meron, mas madali. Naghanap kasi tayo ng matatalian. Kaya next time dapat marami na. Sa bagay, kulang pa rin ngayon ng ibang gamit. Kulang ng pegs. Dapat next time, madagdagan na. Kailangan pala maraming dala na gano'n. Oo, pang-extra rin. Kaya din pala- tapon lang kasi natin. Kaya din pala nagtagal yung setup. Tumagal ng 2 hours kasi nga, ginawa niya lang naman ang paraan yung mga iba. Okay, walang pegs yun. Tinest lang yung pagiging Boy Scout niya, gano'n. Next time, baka mas bumilis ang setup kung kompleto na. Charge to experience yun. Yes. Ganda naman yun. Ayan yung reward mo. Yung sa 2 hours mong pag-setup ng canopy tsaka init. Ayun yung reward mo. Tingnan ka. Tingin ka. Ganda nga. Di ba? Magayon talaga siya. Ano din pala, no, kung naka-car tayo, pwede tayong may dalang ice box. Oo. Para mapaglagyan ng yelo. Talagang hinahanap-hanap ko talaga ang malamig na inumin pag ganito. Pag nasa ganito tayong mainit. Sarap uminom ng malamig pag ganun. Next time, Pwede yata. pag naka-car na tayo. Pag car camping na. Kuhain mo yung Wilkins. Ano Wilkins? Baka pwede natin gawin yung Ano? lalagyan ng yellow. Hindi kaya. Pangit ng kutsilyo natin. Ay, wait lang. Meron pa pala akong isang kutsilyo din. Hindi na ako nga pala to. Sambahin ang ngalan mo. Favorite song? Playing na yung favorite song natin ngayon. Ayan na. Meron tayong lalagyan ng yelo. Galing ni Dada. May potential ka talagang look Nichols. Still is. Hindi ka one-man team. Ayan na. Oh, nandito lang pala sa lupa. Kasi ako, cinta. Umaawit ang mga anghel. Umaawit ang mga anghel. Nagdiriwang sila ng magkasama kita. Huwag ka sanang mawawala. Mamamatay akong nakangiti kapag ikaw ang nasa aking tabi. Mabubuhay akong nagsisisi kapag sang araw hindi kita mapangiti. Kalapastangan ng di kaibigin, kalokohan ng di
di ka isipin. Kung ang mundo ay biglang gugunawin, ikaw ang una kong hahanapin. Parang dati pa silip-silip lang, no? Saan sa may silip-silip? Sa Santa Cruz. Sa pili. Sa pili. Tapos ano yung nakikita? Yung ano yan? Kaya lang alit. Tapos, Hindi kita dito. Yan ang buligay. kaya lang alit. Tapos sasabihin, Yung tok-tok. Yung tok-tok. kita si Mayon. Nagagawan, magpicture ang photo. Tapos yung tok-tok. Tapos picture kita dyan. Tok-tok ni Mayon. Grabe oh. Pero ngayon, oh my gosh. Ako na ang videoan mo kasi ako yung mag-reminis. Pero ngayon, tiga mo. Yung buo na. Yung buo na yung background ko. Ulitin natin to, no? Oo! Oh my God, gusto mo magstay dito ng 3 days? 3 days siguro? Gusto mo magstay dito ng 3 days. Tapos, car camping naman tayo sa next. Car camping! Yay! Tapos, meron na tayong kasamang laswa. Tapos hanggang sa maging 3. Oh! Duda. 9 a.m. in the morning, pagkatas lahat ng mga pagsiset up. Ngayon, pupunta kami ng 7-Eleven para bumili ng kanin, tsaka ng ilang mga kailangan. Ice, tsaka cups, kasi wala kaming cups pala nadala. And ayun, tsaka pala kayo magbe-breakfast. Actually, baka maging brunch na siya, kasi maliligo pa kami, tapos yun, mga magpupunta pa ng mga tourist spot. Ang dami pang pwedeng bisitahin, so dapat mahabol natin siya. Kaya, let's go. Go. Oh, may bago kaming, may bago kaming na-discover dito sa 7-Eleven sa Kamalig. Siya nakakita, ayan oh. Lalagyan ng tubig. May parang grate. Pagkain Yes. dala natin. Dito lang kami sa 7-Eleven na to, nakakita na may ganyan, di ba? So far, dito pa lang. 7-Eleven Kamalig. Kasi nga, manapos ng campsite. Kaya gano'n. Sa bagay. Depende talaga sa lugar, no? Walang for today. Pure Foods, corned beef. Ito yung Cooking lutuan set? namin. Cooking set siya. 400 lang to sa Shopee. Ito, kagaya ito. Napagpapatong-patong yan. So, hindi siya kakaw space. Very compact. Pati itong stove na may hose. Ano lang rin yan. Parang maliit lang siya na cube. May lalagyanan rin siya dyan. Tapos ayan yung gamit, butane gas. Butane gas. Tapos ito, pang windbreak para hindi mahanginan yung niluluto. Pati Yes. apoy. Tapos pakita natin yung itsura nung Ayan, ganyan mini nakalit. gas stove. Ayan, corned beef. Tapos dito inaan pati lakasan. At grabe ang mantika ng corned beef. Ayan, luto na. Solved na yan. Mayon update tayo, guys. Mayon update. 9:30 in the morning. Ganyan na yung itsura ni Mayon. Unti-unti nang natukpan yung tok-tok niya ng ulap. Grabe no, perfect cone. Yun nga lang, kapag patanghali na, hindi na siya buo kasi mahatakpan na yung tok-tok niya eh. Unti-unti atang matatakpan niya ng ulap. Yun lang. Let's eat, let's eat. Kita ang tayo. Inan
punta tayong hotel dahil ang original plan is dito day lang talaga, day tour lang talaga sa campsite na to. Overnight. Overnight nga, tapos isang day tour. Kaso, change of plans, medyo natuwa si Mrs. Gusto daw mag-extend. So, pupuntahan lang namin hotel, magche-check-in kami. Doon na lang muna i-charge yung mga power bank. Tapos, after nun, mag-side trip kami sa Daraga Church. Tapos, balik ng 7-Eleven sa Bypass Road. Kasi balik ulit dito. Dito ulit kayo matutulog. Ayun lang. Yes. Ay! Alis na muna tayo dito ngayon. Gala konti. Let's go! Sa kasalukuyan, nasiraan na po kami ng tripod. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Bakit ka ganyan? Isasara ko lang siya kasi alis nga kami, di ba? Nagpe-prep kami. Isasara ko lang siyang ganyan, no? Biglang gumanyan. Imbis na pag ganun, gumanyan eh. Hello. Bilang si Hubs ay solution-based, alam niya na agad, bibili ng Mighty Band sa 7-Eleven. Pero kailan ko pa ito binili? 2024, no? 2024 ata to. 2026 naman na ngayon. So, I think valid naman. Sana maayos. Kasi may ilang araw pa tayong adventure. Update. 2 p.m. pa yung check-in dito sa hotel. As usual, check-in time sa mga hotel. Dumating kami dito before 2 p.m. pa, 1:37. Buti pinapasok na kami. In fairness, maganda siya, malawak. Well, mahal naman to. Magkano to? 2-4 with Oh. breakfast. 2.4 ang mahal. Pero, ang gagawin lang namin dito ay mag-charge ng mga gadgets. Power bank, and fan. Ano pa? Power bank. Basta yan, lahat ng power bank magka-charge. Yan lang yung mga kailangan namin gawin dito kasi nga, mas enjoy sa Kitinan. Mag-aayos na rin dito. Tapos sobrang init pala sa labas. Hindi siya ramdam dun sa Kitinan Ranch. Nandun kami, taas kasi yun. Mahangin. Mainit, oo, pero okay na init siya. Tapos yung hangin, parang malamig. May lamig yung hangin. Nung bumabiyahe na kayo papunta dito, sobrang init pala. As in, tirik yung araw. Kaya tama lang na magpa-aircon dito. Gamitin natin yung aircon since bayad naman to. Update! Paalis na kami dito sa hotel. Dapat marami kayong pupunta na side trip ngayon. Pero mukhang di nakakakayanin ng oras. Mukhang 7-Eleven lang dadaanan namin. Tapos balik na kami sa Kitinan Ranch. Tapos nakapagkulot-kulotan ako. Yun lang, masaya na ako. Mukhang uulan! Yung kulot ko! Laro naman! Anong masasabi mo? Parang hindi ko makakita yung hype. Baka kasi hindi ganun kakita si Mayon eh. Ayun o. Oh, tangin. Wala, takpan na siya ng ulap. Timingan kasi talaga to. Timingan siya. Kaya bukas na umaga. Ay, hindi. Timingan talaga si Mayon eh. Hindi pwedeng travel namin to na walang nagbabadyang ulan. Pagkalabas namin ng hotel, makulimlim pala. At wala na, nagtago na si Mayon. Nagtago na siya, unfortunately. Kakadaan lang namin dito sa 7-Eleven. Bili na tayo stocks. Bili na lang tayo ng food. Wala, timingan talaga to si Mayon eh. Hopefully, matimingan natin siya tomorrow. Pero sulit naman ng umaga natin. Sa Kitinan na sulit na kasi. Pero magano na lang tayo siguro. Wala na. Hindi ka na kita. Yung top pa naman ng mga lagot sa English. Ano? Naka-helmet na ka. Wait. Balik namin dito sa Kitinan Ranch. Afternoon na, 5 p.m. na to. Ganito na yung eksena dito. Ganito na yung atake. Ang daming mga tao. Parang nagpipiknik ata sila. Standing strong pa rin naman yung tent natin. Pero yung canopy, patuloy pa rin siyang nakikipaglaban sa lakas ng hangin. Tapos parang yung nakatayong tent, parang hangin lang ata. May update pala. Ayan na si Mayon. Nagtatago na yung tok-tok niya. On duty na naman siya sa pag-ayos ng canopy. Naka-helmet pa yan oh. Hindi man lang nagubad ng helmet oh. Ala!
tanggol. For more videos like this, Click subscribe!